Sisimulan natin ang kursong ito na pinamagatang Pagtuklas kay Jesus sa Lumang Tipan. Ilan sa inyo ang nasisiyahan sa pagbabasa ng Lumang Tipan? Yaku! Ilan sa inyo ang mas gugustuhing magbasa ng Bagong Tipan? Oo, nagkaroon ako ng argumento ng isang propesor ng Lumang Tipan at isang propesor ng Bagong Tipan na nagsasabing, sabi ng propesor ng Lumang Tipan, mas marami pa tayong mga libro. Nagsimula ang Diyos sa Lumang Tipan. At kung wala ang Lumang Tipan, hindi maaaring dumating si Jesus. Sabi ng propesor ng Bagong Tipan, sabi ng propesor ng Lumang Tipan, ang Bagong Tipan ay parang isang index lamang sa Lumang Tipan. Sinabi ng propesor ng Bagong Tipan, kung wala ang Bagong Tipan, hindi makukumpleto ang Lumang Tipan. Nakakabogot ang Lumang Tipan, nakakapanabik ang Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay Diyos ng puot, ngunit sa Bagong Tipan, si Jesus ay Diyos ng pag-ibig. Sangayon ka ba dyan? Pero pareho silang tama sa isang paraan. Pero hindi maaring maging kumpleto ang Biblia. Parang dalawang pares ng sapatos. Kailangan mo isuot pareho. Kailangan mo magkaroon ng pareho upang lubos na maunawaan si Jesus. Sinasabi ng mga tao, gusto kong matuto tungkol kay Jesus, kaya Bagong Tipan lang ang binabasa ko. Ibig sabihin, kalahati lamang ni Jesus ang kilala dahil naroon si Jesus mula Genesis, Kabanata 1, Talata 1 hanggang sa Pahayag, Kabanata 22. Si Jesus ay naroon sa lahat ng dako sa Bibliang ito. At hulaan mo kung sino pa nga naroon sa Bibliang ito. Nasa Biblia ka na ito. Ang Bibliang ito ay isang liham na isinulat ng Diyos para sa iyo. Para sa iyo ito. Isa itong liham ng pag-ibig. Kaya, naway matuklasan natin hindi lamang si Jesus, kapwa sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, kundi pati na rin ang ating sarili sa Bibliang ito. Kung hindi, ang Bibliang ito ay magiging isa na lamang luma at sinaunang dokumento na para na lamang nating binabasa bilang sanggunian. Ngunit kapag natagpuan mo si Jesus at ang iyong sarili dito, ito ay nagiging isang buhay na aklat ng buhay. Amen. Kaya simulan na natin. Tinailangan kong sabihin yan dahil nakakabago ng pamagat. Teolohiyang biblikal at kasaysayan ng pagtubos. Ano yun? Maaring iniisip mo, pumunta ako sa Tongling Bible School dahil ayaw kong pumasok sa isang seminaryo sa teolohiya. Dito tayo nag-aaral ng teolohiya. Pangako ko sa iyo na hindi ito magiging ganun kasama. At yung masama man, sa unang oras lang ito ha, magdasal tayo kung gayon ha. Okay, teolohiyang biblikal at kasaysayan ng pagtubos. Ang dahilan kung bakit kailangan kong gumawa ng panimula sa teolohiyang biblikal ay para maunawaan mo ang iyong natututuhan, ang iyong binabasa, hindi ba? Kaya narito ang ilan sa mga sanggunian na ginamit ko para sa ilang slide na ito. At mayroon ka pang iba sa iyong mga tala, ngunit maaari mong sundan ang mga slide dito. At napakagandang mga libro, napakahaba at nakakabogot, ngunit napakaganda. Pero sa mga yon, kung gusto mo talagang kumuha ng libro at magbasa, itong Hamilton, ang What is Biblical Theology ni James Hamilton, ay isang librong inirerekomenda ko at napakadaling basahin at maikli at maigsi at madaling intindihin. Kaya malamang na nasa mga tala mo rin ang bibliografiyang ito. Kung hindi, pwede mo akong tanungin mamaya. At narito ang unang punto, mga disiplina ng teolohiya. At kung naiintindihan mo ito, baka, alam mo na, may pagmalaki mo ito sa mga kaibigan mo. Alam ko ang teolohiya, alam mo? 5 disiplina ng teolohiya. Mayroong 5 pangunahing disiplina ng teolohiya. Una ay ang exegesis. Ang exegesis ay marahil ang pinakamahirap, nakakabogot at pinakamabogot na gawain. Dahil pinag-aaralan mo ang bawat salita at lahat ng syntax at istruktura ng gramatika sa Hebreo at Griego sa Biblia.
At sinusuri mo ang mga salitang ito at sinusubukang unawain ang kahulugan nito. Pangalawa ay ang teolohiyang biblikal. At ito talaga ang pagtutuunan natin ng pansin sa loob ng 3 araw. At ipapakita ko sa iyo ang ilang halimbawa kung paano gawin ang teolohiyang biblikal. Pinag-aaralan ng teolohiyang biblikal kung paano umuunlad, nagsasama at nagkakamit ng kasuklulan ang buong Biblia kay Jesus. Kaya kinukuha ng teolohiyang biblikal ng Genesis Kabanata 1 at itinatatag ito upang makita kung paano ito natupad sa pagparito ni Jesus at sa kanyang ministeryo. Sa makatwid, ito ay nakabatay sa gawaing pagtubos ng Diyos na may mga makasaysayang koneksyon sa buong Biblia. Kaya sa teolohiyang biblikal, tinitingnan mo ang buong Biblia bilang isang kabuuan. Isa itong kwentong may iisang koneksyon. At ang disiplinang ito ng teolohiya ay nagpapakita ng pagkakaisa sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, kung paano sila nauugnay at nagsasama sa kasukdulan kay Hesus Kristo. At ang ikatlong disiplina ay ang historical na teolohiya. Ibinabatay ng teolohiyang historical ang mga pag-aaral nito sa kasaysayan at mga katotohanan. Kaya, pinag-aaralan ng kasaysayan ng Biblia at pag-aaral din ng kasaysayan ng iba't ibang aspeto ng Biblia at ng mga kwento. Sinusuri at sinusuri nito kung gaano naunawaan ng mahalagang eksegehete at teologo ang Biblia. Kung ang ilan sa mga salitang ito ay napakahirap at pinalampas mo lang, hayaan mo na lang. Ayos lang. At pang-apat ay ang sistematikong teolohiya. Systematicum. Sinasagot ng teolohiya ang tanong tungkol sa buong Biblia, kung tungkol saan ang buong Biblia, at ang iba't ibang doktrina. Maaari itong mabuo mula sa mga pagsasanay ng mga nakaraang disiplina. Kaya ang exegesis, biblical theology, historical theology, pinag-aaralan mo ang iba't ibang aspeto ng Biblia at pinagsama-sama mo ang mga ito at tinatanong, sino nga ba si Jesus? Kaya ano ang kaligtasan? Kaya ano ang mga katangian ng Diyos? Kaya wala ito sa linya ng panitikan o pangkasaysayan. Ito ay isang kombinasyon, isang buong pag-unawa sa Biblia at pagbabalik sa isang kahulugan. Sa madaling salita, at yan ay tinatawag nga doktrina. Doktrina ng kaligtasan, doktrina ng Diyos, doktrina ni Kristo, Kristolohiya, at iba pa. Kaya ito ay isang katahimikan, napakahalaga nito sa simbahan at teolohiya, ngunit para sa akin, ito ay lubos. Nirerespeto ko ang mga sistematikong teologo dahil kailangan mong maunawaan ang lahat, tunay na maintindihan, magkaroon ng komprehensibong pag-unawa kung sino ang Diyos, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. At tinatangka nitong ipakita kung paano komprehensibong magkakaugnay ang buong Biblia sa halip na sumasalungat sa sarili nito. At panghuli, kita mo, mabilis lang naman ang paglipas, di ba? 5 disiplina, okay? Exegesis, anong susunod? Teolohiyang biblikal, teolohiyang historical, at pagkatapos ay sistematiko, at pagkatapos ay practical na teolohiya. Pinag-aaralan ng practical na teolohiya kung paano ilapat ang mga teksto ng banal na kasulatan. Ang mga pag-unawa sa sistematikong teolohiya sa konteksto ngayon at sa buhay ng mga individual. At kadalasan, tungkol ito sa kung paano natin ito mauunawaan at maisabuhay. At pagkatapos ay kikilos ako ayon dito, ibig sabihin sa ministeryo o gawaing misyonero o sa aking personal na buhay. Paano ko ito i-apply sa buhay ko? Kaya bilang pangalawang pangunahing punto, pag-isipan natin ng kaunti pa ang teolohiyang biblikal. Ang teolohiyang biblikal ay sumusunod sa isang pangkalahatang balangkas at nakatuon sa mga mahalagang punto sa kwento ng Biblia. Kaya ilan sa mga pangunahing punto ng pagbabago sa balangkas ng kwento ay ang paglikha sa Genesis at pagkatapos ay ang pagbagsak.
Kaya ang paglikha ay naganap sa Genesis Kabanata 1 at pagkatapos ay binabanggit nito ang tungkol sa mas nakatuon sa ugnayan ng Diyos at tao sa Genesis Kabanatang 2. At pagkatapos sa Genesis Kabanata 3, makikita natin ang nagaganap na pagbagsak. Ama ng sangkatauhan, pumapasok ang kasalanan. At pagkatapos sa Genesis 3 versikulo 15, ipinangako ng Diyos ang bini ng babae. Iyan ang unang pangako ng pagdating ng Mesiyas, hindi ba? Kaya una, ang mesayanikong tipan o pangako. At mula roon, magsisimula ang gawaing ito ng pagtubos at pagpapanumbalik. At pagkatapos ay ang katuparan, ang kaganapan sa pahayag. Kaya ito ang pangkalahatang balangkas ng Biblia. Medyo pamilyar na kami. Tinatalakay nito ang mga temporal at kanonikal na bagay ng Biblia. Kaya kailan ito naganap? Ano unang nangyari? At anong nangyari bilang resulta? At anong ipinangako? Kailan siya darating? At iba pa. Pangako ko sa iyo, hindi ko sasagutin ang tanong na kailan siya darating. Kaya mga bagay na temporal at kanonikal sa Biblia, habang ang sistematiko o dogmatikong teolohiya ay tumatalakay sa mga bagay na hindi temporal. Kaya halimbawa, ang sistematikong teolohiya ay nagtatanong ng mga tanong tulad ng ano ang mga katangian ng Diyos? Hindi naman talaga. Ang tanong na ito ay walang hangganan sa oras. Hindi naman kinakailangan. Ano ang kaligtasan? Ito ay mas may tuturing na isang kahulugan o pangkalahatang pag-unawa. Anong kasalanan? Ngunit ang teolohiyang biblikal ay laging nagtatanong at sumasagot ng mga tanong batay sa aksis ng kwento ng Biblia, kasaysayan ng pagtubos at pag-unlad ng kanon. Kaya ang pangunahing pag-unawa, halimbawa, ay nagtatanong, ano ang naiambag ng propesiya ni Isayas sa paglalahad ng doktrina ng Diyos? May katuturan ba iyon? Ang mas madali ay, paano ang pag-alis, ang Paskwa at ang pag-alis, paano iyong nagpropesiya tungkol sa pagdating ni Jesus at sa kanyang pagpapako sa krus? Yan ang teolohiyang biblikar. Paano mo nakikita si Jesus sa mga pangyayaring nagaganap sa lumang tipan? Bakit tayo tinuturukan ng Diyos tungkol sa kasaysayan ng Israel? Pero hindi tayo nag-aaral. Kasaysayan ng Israel, kinakailangan. Pinag-aaralan natin ang nais ng Diyos na malaman natin. Ang Bibliyang ito ay hindi isang aklat ng kasaysayan, bagamat marami itong kasaysayan. Hindi aklat pang-agam ang Bibliyang ito, bagamat mayroong itong ilang agam at ilang magkasalungat na agam, tama ba? Ngunit ang layunin ng Bibliyang ito ay hindi upang patunayan ang agam, hindi upang sabihin sa atin ang kasaysayan. Hindi ito isang panitikan. Ang aklat na ito ay isang aklat ng kaligtasan. Ang aklat na ito ay isang manual para sa sangkatauhan. Kapag bumibili tayo ng mga gadget o telepono, may kasama itong manual, di ba? Kailan mo binabasa ang alon? Meron bang sino man na nasisiyahan sa pagbabasa ng manual? Sa sandaling makabili ka ng magandang gadget, iiwan mo muna ang gadget doon at babasahin mo muna ang manual. Kahit sino. Asang kamay, nire-respeto kita para diyan. Binabasa mo ang manual kapag nasira ang bagay o hindi gumagana ng maayos. Tama ba? Ngayon, tingnan mo ang buhay mo. Gumagana ba ito ng maayos? Gumagana ba ito ayon sa nararapat? Nang nilikha tayo ng Diyos, dapat itong gumana magpakailanman. Dapat itong magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, kaligayahan at kaluguran at perpektong pagkakasundo, perpekto, makikisama sa Diyos. Gumagana ba ito ng ganun? Hindi. Kaya nga sinabi ng Diyos, narito ang iyong manual. May nangyaring mali. May nangyaring mali. Ang Bibliyang ito, ang layunin ito, ay para sa atin na matubos at maibalik sa dati. Tama ba? At ang susi sa pagpapanumbalik at pagtubos na iyon ay si Yesu Kristo. Kaya nga sa Juan Kabanata 5, versikulo 39, sinabi ni Jesus, ang buong Bibliyang ito, noong panahon ni Jesus, wala pa silang bagong tipan.
Kapag tinutukoy niya ang banal na kasulatan, tinutukoy niya ang banal na kasulatan ng Lumang Tipan. Sabi niya, ang buong Biblia ay tungkol sa akin, sabi ni Jesus. At nabasa mo ito na iniisip na magkakaroon ka ng buhay mula rito. At sabi niya, alam mo ba, tungkol ito sa akin. Kaya iyan ang sinusubukang gawin ng teolohiyang biblikal. Sinusubukang tingnan ang lumang tipan at ang bagong tipan at alamin kung paano sila magkakaugnay, kung ano talaga ang ibig sabihin ng Diyos. Para mabasa natin nung ikinikwento niya sa atin ang tungkol sa Exodo. Alam mo yun, kapag pinapatulog niya tayo habang binabasa ang Leviticus, ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa lahat ng mga batas na ito, tungkol sa sakripisyo at mga batas seremonyal at lahat ng mga ito? Anong ibig sabihin, Ner? Tumutukoy ba yan sa kung paano mamamatay si Jesus? Oo, kaya iyan ang uri ng mga tanong na itinatanong ng teolohiyang biblikal. Hangad din itong matagpuan ang layunin ng Diyos na magtubos o ang kahalagahang Mesiyas sa lahat ng mga sipi ng Biblia, kapwa ang luma at bagong tipan. Direktang tinutugunan ng teolohiyang biblikal ang malawakang kamangmangan sa Biblia na laganap ngayon sa marami sa ating mga kongregasyon. Ano ang ibig sabihin nan? Medyo mabigat na paksa at baka mapapahamak ako dahil dito. Pero ang dahilan kung bakit si Martin Luther o si John Calvin, ikaw Zwingli, ang mga reformador na ito, alam mo na, reformasyon sa simbahan, reformasyon sa protestante. Ang dahilan kung bakit sila tumayo at sumigaw ay dahil hindi nagbabasa ng Biblia ang mga tao noong panahong iyon. At hindi nila alam kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos. Umasa sila sa mga pinuno ng simbahan para sabihin sa kanila, diktahan sila na ito ang sinasabi ng Biblia. Pero maraming beses, hindi naman, di ba? Alam mo ba kung bakit hindi nila binabasa ang Biblia noon? Ito ay dahil wala silang Biblia noon. Hindi nila naisalin at kinopya ang Biblia sa karaniwang wika. Kaya nga, si Martin Luther, isa sa mga unang ginawa niya ay ang pagsasalin ng Biblia mula Latin patungong Aleman, di ba? Karaniwang wika nung panahong iyon sa kanyang lugar. Ano naman mayo? Nagbabasa ba ng Biblia ang mga tao? Bakit? Bakit? Wala ba silang Biblia? Sa panahon ngayon, hindi na inilimbag ang mga Biblia. Salamat dito. Lahat ng may telepono ay maaring magkaroon ng Biblia ngayon, tama ba? Ang problema, nababasa ba nila ito? Ang problema, Gab, si Voltaire, isang pilosopong Pranses na tumanggi sa pag-iral ng Diyos, ay nagsabing ang Bibliyang ito, Biblia, ay mawawala sa pag-iimprenta at mawawala. Hindi na ito babasahin ng mga tao sa loob ng halos 100 taon. Namatay siya. Nagpatuloy ang Biblia. At hulaan mo kung anong nangyari sa bahay niya. Ang kanyang bahay ay ginawang palimbagan ng Biblia. Pero kamakailan lang narinig ko sa Korea, may isang Kristiyanong tindahan ng libro noon, ngunit nagsara ito dahil hindi na bumibili ng mga Kristiyanong aklat ang mga tao. At ito ay naging, hindi ko dapat sinabi to, pero ito ay naging imbakan para sa ibang reliyon. Kaya sa ngayon, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan laganap ang kamangmangan sa Biblia. Hindi buong mundo ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ang mga bagay sa loob ng mga simbahan. Kaya hindi ko sila sinisisi. Talaga, hindi ko sila masyadong sinisisi. Dahil alam mo, ang Biblia ay may tendensyang patulugin ka. Mahirap intindihin ang Biblia. Hindi ito kasing saya ng manga o alam mo na, hindi ito kasing saya ng mga magagandang literaturang ito. Alam mo kung bakit? Una, dahil hindi nila ito naiintindihan.
Kaya narito kami at umaasang ituro ito. Umaasang ang Biblia ay maaaring maging masaya at kapanapanabik para sa bayan ng Diyos. Isa pang dahilan, alam mo ba kung bakit ka pinapatulog ng Biblia? Kasi sinusubukan mo itong basahe sa oras ng pagkaantok. Gawin ang lahat sa maghapon. Ano ang oras ng pagbabasa ng Biblia? Bago matulog, kadalasan. Kaya kanyang pinapatulog. Gayunpaman, may referensya ba sa oras? Anong oras ko ba kailangang matapos? 15 minuto. Sige, huwag kang mag-alala. Meron akong 3 araw. Kaya kung hindi ko matapos ngayon, pwede ko namang tapusin mamaya. Ang panahong ating ginagalawan ay madalas na naghahangad ng mabilis at madaling paraan ng pamumuhay. Isang buhay Kristiyano na gumagamit ng drive-thru at fast food na mentalidad sa ating pagsamba sa Diyos. Ngunit sa Hosea Kabanata 4, versikulo 6, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Dahil tinanggihan mo ang kaalaman, itatakwil ko rin kayo bilang aking pare. Dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos. Kakalimutan ko rin ang iyong mga anak. Gusto kong basahin natin ang isa pang sipe sa Oseas. Oseas, Kabanata 6, talata 1. Magsiparito kayo, tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat tayo'y kaniyang nilapa, ngunit pagagalingin niya tayo. Sinugatan niya tayo, ngunit lalagyan niya tayo ng benda. Bubuhayan niya tayo muli pagkalipas ng 2 araw. Bubuhayin niya tayong muli sa 3 araw upang siya'y mabuhay sa harap niya, upang tayo'y mabuhay sa harap niya. At versikulo 6, sapagkat kinalulugdan ko ang Diyos. Ang mga tao ay dumaranas ng mga kahirapan at kapighaan at sinasabi nila, pinunit tayo ng Diyos. At sa tingin ko, ito ay parang ating panalangin sa panahon ng pandemyang ito. Siya ang pumutol sa atin, ngulit pagagalingin niya tayo. Amen. Sinugatan niya tayo, ngunit lalagyan niya tayo ng benta. Talata 6, ito ay tugon ng Panginoon. Sapagkat mas ikinalulugod ko ang katapatan kaysa sa hain at ang pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na susunugin. Ang sinasabi niya, patuloy lang kayo sa paggawa ng sakripisyo, pero ito ay sa pamamagitan ng formalidad, ng kinakailangan at ng mandatoryo. Pero gusto ko ang puso ninyo at gusto kong makilala ninyo ako. At iyan ang inaasahan naming isulong sa aming panahon sa aming mga simbahan. Kaya ano ang mga pangunahing pag-uunawa sa teolohiyang biblikal? Ang teolohiyang biblikal ay maaring gawin batay sa ilang pangunahing pagkaunawa tungkol sa Biblia. Dalawang mahalagang bagay. Pagkakasulat ng Diyos, 2 Timoteo, Kabanata 3. Sinasabi sa atin ng mga talata 16 at 17 na ang buong kasulatan, ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin ay sa Diyos, hiningahan ng Diyos. Ito ay walang pagkakamali at hindi nagkakamali. Ito ay salita ng Diyos. Amen. Kung hindi ka sumasang-ayon dyan at isa sa mga bagay na sinasang-ayon na namin ang 2 dekano ay ito, ang Biblia. Ikaw ay ganap, 100% na salita ng Diyos. Walang pagkakamali at hindi nagkakamali. Inaakay tayo nito tungo sa kaligtasan. Inaakay tayo nito tungo sa kaharian ng langit. Kaya sa teolohiyang biblikal, kailangan nating maniwala na ito ang salita ng Diyos. At pangalawa, lungsod ng kahanaan sa Biblia. Ibig sabihin ay mayroong 66 na aklat sa Biblia, tama ba? 39. Mga aklat sa Lumang Tipan, 27 aklat sa Bagong Tipan. Alam mo yan, di ba? Alam mo ba kung paano isalo iyan para sa mga anak mo sa Sunday School? Ang 2 beses sa 7 ay 39, tama ba? 2, 7, 39. Gayunpaman, mali, di ba? Sige, ano yon? 3 beses, siyam, 27. Salamat.
39 na aklat sa Lumang Tipan, 27 aklat sa Bagong Tipan. Akala ko gagawin mo. Sinusubukan lang kita kung nakikinig ka. 3:9-27. Sige, ang buong Biblia na binubuo ng 66 na aklat ay isinulat ng iba't ibang author. Hindi sila nagkika. Pero kahit papano ay nag-uusap sila o nagkakaintindihan sila. Ang Genesis ay sinasabot sa pahayag. Ang Genesis ay isinulat ni Moises. Ang pahayag ay isinulat ni Juan, si Apostol Juan, tama ba? Hindi pa sila nagkita. Pero iisang author, ang Diyos, ang sumulat ng 66 na aklat na ito sa pamamagitan ng iba't ibang manunulat. At kaya nga, iisang libro lang ito. Iisang libro lang, ha? Kaya ang layunin ay kasaysayan ng pagtubos. Ang teolohiyang biblikal ay nagbibigay pansin sa mga mahahalagang punto ng pagbabago. Sa kasaysayan ng pagtubos, ilan sa mga pangunahing punto ng pagbabago na nabanggit natin kanina, ngulit ilan sa mga dakilang pangyayari, ang pagbagsak, pag-alis, pagbuo ng bansang Israel sa bundok Sinai, ang pagkatapon sa Babylonia, ang pagdating ng Mesiyas, at ngayon ay inaabangan natin ang kanyang pagbabalik. Ilan sa mga malalaking pangyayaring nagiging haligi sa kwento ng Biblia. At hindi natin lubos na mauunawaan ang marami sa mga aklat ng Biblia maliban kung alam natin ang pangkalahatang balangkas at pangyayari ng kasaysayan ng pagtubos, kung saan sila umaangkop kaugnay ng mga punto ng pagbabago. At ang mga puntong ito ng pagbabago ay hindi mga abstraktong kategorya ng sistematikong teolohiya o doktrina, kundi pinili ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang kabanal-banalang salita sa maraming iba't ibang panitikan. Pasensya na, mga manumula, mga genre na inihihatid sa buong kasaysayan ng pagtubos sa pagkakasunod-sunod ng panahon. Ang pagkakasunod ng panahon ay nagbibigay daan upang makaasa sa katuparan ng pangako. At ang gawain pagtubos, mga gawa ng Diyos sa lumang tipan na tumutugma sa mga gawa at buhay ni Heso Kristo sa bagong tipan. At panhuli, ibinabatay ng teolohiyang biblikal ang balangkas at buong kwento ng Biblia sa kasaysayan nito ng pagtubos. Kaya, anong kasaysayan ng pagtubos? Ang kasaysayan ng pagtubos ay mula pa noong ang punto kung kailan nagkasala ang sangkatauhan at nagkaroon ng pangangailangan para sa katubusan. At sisimulan ng Diyos ang kanyang gawain mula noon hanggang kailan. Dumating si Jesus at sinabi niya, "Ako'y muling babalik." Kaya hanggang sa kanyang pangalawang pagdating. Iyan ang kasaysayan ng pagtubos. Maaring ang mga tao tumutol dito. Ngunit naniniwala ako na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nasa loob ng kasaysayan ng pagtubos. Hindi, ang kabalitaan. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nasa loob ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng pagtubos ay ang kasaysayan ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan.